exams nila Kyle. Buti na nga lang talaga at hindi masyadong maaga yung pasok nila Kyle. Kaya naman hindi talaga nagmamadali yang si Kyle. Buti na nga lang din talaga at huminto na yung ulan at ambon-ambon na nga lang talaga. Sila Kyle nga yung mag-o-opening dahil magsasayaw nga sila sa stage. Kailangan nga daw 7:50 ay nasa school na. Pagkatingin ko naman dito sa arasan ng e-bike ay 7:47 na nga. Kaya dito na nga dinaan ng daddy ni Kyle sa may highway dahil traffic nga sa may bayan. Sabi ko nga kay Kyle ay wag kakabahan. Tuwang-tuwa naman ako sa sagot ni Kyle. Paano ba naman kasi? Di naman daw siya kinakabahan dahil sanay naman daw siya humarap sa maraming tao. Diyos ko po. Nagtatawanan pa nga ako dito ng daddy ni Kyle dahil nakapanjama pa nga daw ako dito nang ihahatid namin si Kyle. Paano ba naman kasi sumama nga ako magatid sa kanila dito at nasa labas na nga lahat ng mga kaklase niya. Kapila na nga dahil pupunta na nga daw sila sa jeep. Nagpaalam na nga kami dito kay Kyle para naman makauwi na kami. Pagka-uwi ko nga, nandito na nga din si Ate Noemi dahil papanoorin nga talaga namin si Kyle. Sakto nga, pagdating namin dito, sila Kyle na nga dahil kanina pa nga din tumatawag sa akin yung si Kyle. Kaya naman pagdating ko nga talaga sa bahay, umayak na nga kaagad ako. Paano ba naman kasi mabilis lang din talaga yung program nila dito at hindi naman magtatagal para daw makapag-start na nga din kaagad. 3 beses nga talaga nila tong sinayaw dahil maikli lang naman. Una nga sa harap ng mga estudyante. Pangalawa naman sa harap ng principal. Pangatlo naman, pinaakyat nga sila dito sa stage para nga mag-perform at makita talaga ng maayos ng mga bata pati na rin yung mga nasa likod. Pinatayo na nga rin yung mga estudyante dito para nga gayahin sila Kyle. Dito nga sa huli, hindi na talaga sila nagkasabay-sabay. Diyos ko po. Practice naman daw sila dito pero saglit lang talaga. Hindi nga talaga siya napanood ng daddy niya kaya naman vinideo ko na nga lang talaga at hindi nga nakapunta dito. Pagkababa nga nila Kyle ito nga at sinalubong ko na nga talaga siya. Akala niya nga daw talaga ay hindi ako nakaabot. Inuntahan na nga muna din namin ni Ate Noemi, si Ella at si Iya dito sa pila nila. Napaka-cute talaga ni Iya dito at baby pa din talaga. Ito namang si Ella, dalagang dalaga na talaga. Mga kasali nga sa intrams, grade 4, grade 5 at grade 6 nga lang. Wala yung kinder, grade 1, grade 2 at grade 3. Madami din palang nag-perform doon. Tapos iniwan ko na nga si Kyle doon muna sa school nila dahil manonood na nga muna daw sila at mamaya pa nga daw hapon yung laban nila. Dating nga namin dito kila ate, tulog pa nga itong si Jet. Kaya naman binulabog na nga muna namin ni Ate Noy. 11 o'clock na nga, lunch na nga nila Kyle. Kaya naman tinatawagan na nga talaga ako dito ni Kyle. Hinintay ko nga lang yung food niya na dalhin sa akin ng daddy niya tapos pumunta na nga ako dito sa school nila. Nagugutom na nga din daw talaga siya dahil konti nga lang yung snacks na kinain niya dito. Di na nga rin pala sa akin nagpagawa si Kyle ng snacks niya. Paano daw ba naman kasi ayaw niya nga ng madaming bitbit. Kasi siyang dalang bag kung hindi sling bag lang tapos itong tumbler niya. Nice ko na nga itong food niya dahil ito nga yung nirequest niya kay mama. Chicken pastel nga talaga kasi yung favorite ngayon ni Kyle. Gusto niya nga dito yung medyo malutong at ayaw niya nga yung nag-uumapaw sa sabaw talaga. Lagay nga din pala yung daddy ni Kyle ng sili dito sa bag ni Kyle. Hindi ko naman dinurugan lahat para nga hindi masyadong maanghang. Hilig din kasi talaga si Kyle sa chili. Tapos niya nga kumain, nag-toothbrush na nga siya, naghilamos, tapos gumayak na nga siya sa sarili. Pero yung shoes, ako yung nagsuot sa kanya. Miss na nga din ako ni Kyle dahil maya-maya nga ay aalis na nga rin sila at pupunta na sa gym. Si Ella nga din ay nagpadala ng t-shirt kay Ate Noy. Buti na nga lang talaga may maliit na shirt si ate. Dahil hindi na nga din kami talaga kasi umuwi. Nandito kami sa school, sobrang baby pa talaga nila. Pero ayaw na nga nilang ginaganyan sila dahil nahihiya na nga daw sila. Kumain na nga rin pala kami ni Ate Noemi dito sa labas ng school nila Kyle at ito na nga lang tira nila yung kinain namin para hindi na rin kami gumastos. Kanina ko pa nga talaga iniintay si Kyle na lumabas dito. Sabay niya nga yung ibang players dito. Tuwang-tuwa naman ako. Paano ba naman kasi binata na nga talaga tong si Kyle. Ako lang talaga yung nagbe-baby juice ko po. Ayaw na nga sumabay sa amin ni Kyle dito sa e-bike. Gusto niya nga kasama niya yung ibang players kaya naman nagtatatakbo dahil pipilitin ko na naman daw siya juice ko po. Inayaan ko na nga dahil sabi ko nga ay binata na nga talaga tong si Kyle. Insan lang naman mapasama yan at ma-experience naman niya. Nandito na nga si Kyle at kanina pa nga talaga nag-i-stretching yan. Nauna nga kasi talaga dito yung basketball. Kaya naman after ng basketball sila Kyle na nga yung susunod. Pero hindi nga kinaya ng oras kahit yung basketball nga ng girls ay hindi rin natuloy. Kaya naman bukas na nga lang daw itutuloy. Daming ang nasad na mga bata na badminton dahil palong-palo na nga daw talaga sila lalo na nga tong si Kyle. Nagugutom na
nga daw siya, kaya naman dito ko muna nga nilagay yung e-bike sa may school nila para naman makapagmerenda na nga tong si Kyle. Gutom na nga daw kasi siya. Sobrang gutom nga ni Kyle, hindi na nga talaga niya naintay yung order niyang footlong. Bali, kumain na nga muna siya dito ng pritong chicken. Tapos, sa e-bike na nga niya kinain yung malaking footlong at naubos talaga niya yan. Yun lang, thanks for watching. Bye-bye!